mas madugo yung kudeta, kung tutusin. Pakwento mo daw, Master, kung paano nag-umpisa ang kudeta. Saan kayo that time? Dito kami sa kabila, ram History kami. na lang. History lang konti. Kasi di nagre-ranger kami nung panahon na yan eh. 1987. Okay. Nung pagpasok namin ng SOS, di ang komandant dyan nung araw, si Colonel Hunasan. Komandant ng... Ng SOS pa nung araw. Ano yung isa? Hindi pa SRTC, gawa ng yan na yung ng training command pa yan nung panahon na yan ng army. Nandyan yung yan, Special Operation School yan. Yan yung panahon na yan na na hinawakan niya yung class 84, 84, 85, 86, 87, 88. Ni Hunasan. Yung school ng na yan. Siya ang komandant. Siya ang komandant. Yung class 84 nag-umpisa niyan eh. E di 1987 yan. E di pag-angat namin sa second phase, di nakakaakyat na kami doon sa Mulabe. Makita mo yung barracks niya. Baliktad na yung flag. E di kami, di parang nagtataka kami. E di siyempre, hindi ka mo pwedeng mag-ano ng estudyante ka eh. Baliktad ang flag. Baliktad na ang flag yan. Nandun sa yan. Nandyan yung mga taga-DND ng mga nagturo sa amin ng CQB. Yun na. Yan yung actual na CQB namin nung panahon na yan. Yung pala, natapos namin yung second phase, combat maneuver. Ang combat maneuver nung panahon na yan, dito kami sa Nueva Ecija. Pagdating sa Nueva Ecija, sumunod yan. Laging isinisigaw niya na tayo ang kaya conqueror yung ibinigay niya na class motto nan. Kayo ang Conqueror. Na ibig sabihin, nakaprogram na sa kanya na kami ang gagamitin talaga, yung conqueror na yan. Combat maneuver ngayon. Wala rin kayong idea? Wala, estudyante ka eh. Hindi ka man pwedeng, yan, bakit meron bang kudeta? Basta, ang namin, schooling. Schooling yan, schooling. Pero siguro, alam ni CEO na ganon, pagkagaling niya ng Maynila, combat maneuver, nasa area kami ng Pantabangan ata yan. Sa area ng Pantabangan yan, dumating siya ngayon. Dumating yan si Gringo. Pagdating ni Gringo ngayon na niyan, sabi niya, punta tayo ng Maynila. Pupunta tayo ng Maynila at ating kung alam mo na ganon, sakay kami ng sakay kami ng 10-wheeler, yung mga laging truck ng laging. Tapos na kayo magkambat? Hindi, ongoing. Patapos na, ongoing yung combat maneuver namin. Sa madalit sabi, punta tayo sa Maynila, tapos na yung combat maneuver nyo, test mission naman. Test mission. Sige, dito tuwang-tuwa kami, tapos na ang combat maneuver eh. Papuntang test mission na. Yun ang sabi. Pagdating ka mo dyan sa area ng Gapan, link up ng Navy itong Cabanatuan, Gapan, nandyan na yung 62nd IB, nandyan yung ibang kumpanya, sama-sama na yan. Puro nakabaliktad na ng flag. Noong 28 ng gabi. 27 ng gabi. August 27 ng gabi. 1987. August 27, 1987. Nandun kami sa may Pantabangan yan. Doon kami dinaanan. Pag-withdraw ngayon yan, dating kami ng coordinate, hindi palampasin. Hanggang mamaya, yung naka-duty na pulis, kasama na namin. Hanggang nakarating ng Malacanang. Yung kumpanya namin yan ngayon, dito pa lang kami sa nagtahan. Putukan na, yung pala nauna yung 8 company, yung class 88. Class 88 ang nauna. Yung sumunod sa inyo? Oo, sila ang nauna ngayon doon. Nauna sa area ng Malacanang. Sila ang naunang trupa nung nakarating sa Malacanang. Yung estudyante na 88? Oo. Sila ang unang nakarating doon. Doon nagkaputukan na. Nandun yung team ni Ranger Gapay. Sila yung nakabunggo doon sa pagpasok ng sasakyan ni Ninoy.
Ay di kami naman, pagdating pa lang dito sa may nagtahan, doon kami na hold. Di wala na, withdraw. Hold kayo ng... Hold na, di okay na. Withdraw, PRP, GHQ. O di 28 na ng umaga yan. Di nakapasok kami doon, di sarado lahat ng ano, buong kampo ng Aguinaldo. Di hold, di withdraw, PRP sa GHQ. O, ibinigay yung class namin, itong GHQ building. Perimeter kami sa GHQ building. Yung class namin. Perimeter o kalaban nyo yung GHQ building? Hindi, inikutan namin yang. Yung government troop nandun sa taas. Ah, yung GHQ building, may Tropa doon, oo. Kayo yung mga nagkudita? Kami ang umikot doon sa admin building ng GHQ building. Pero wala pang putukan? Wala pang putok. Ang nasa loob ng GHQ, anong reaksyon nila? Ay di sila lang din, sabi niya, di nandun si ano major pa si Kakal nung araw Sabi niya kay CO, di teniente rin, kapitan na si si Captain Lina. Sabi niya, di sigawan na yan, di unang perimeter, di kami nasa harapan ng admin building, yung isang team, nandun kay Lieutenant Tabangkura, siya ang in-charge doon sa flag. Silang nagbaliktad ng flag Pagkabaliktad ng flag, putok. Patay yung dalawa, agad. Oo, yung classmate namin. Si Late Minat, saka si Late Leanyo. Doon sa nagbaliktad ng flag. Doon sa flag pula. Yung nagbaliktad ng flag? Oo, yung team ni Lieutenant Tabangkura na nagbaliktad ng flag, dalawa yung namatay doon. Sino bumila doon? Government troops. Yung team ni General, sino yung general nandun noon? Tapos si Major Kakal. Ay di galing din. Oo, silang nag-snipe doon sa taas. Sniper yun? Oo, sniper. Kami naman, yung pisto ko naman, nandito kami sa area ng tapat ng ISAP, yung sa gilid ng G3. Tapos papuntang Motorpole, di kabila niya ISAP. Tapos may building na open doon, papunta ng DND. Ito na, halos po to. Nung namatay na, anong reaction? Kinabahan na kayo? Marami ng ang dami ng, hindi mo na alam na sabay-sabay ng putok na yan Sabay-sabay na putok na yan. Basta nung pumutok na yan, gawa ng itong kabilang portion dito sa may gilid ng J3, nagbibigay ng pagkain noong panahon na yan ng almusal. Almusal, tanghalian na yon na may mga pak ng pagkain. Mga pak ng pagkain na yan. Ito na ngayon nung nagkaputukan na, tuloy-tuloy. Makita mo bawat grupo, may wounded na. May wounded, may tama. Ito na, dumating ng Hickory. Nandiyan na yung B-150. Wala na, labo-labo na yan. Makita mo yung kasama mo, baliktad na, may tama sa likod. Yung naman sa amin, sa area namin, kasi stipot ko na doon, walang galawan na yan Pero alam mo, nasa rebuilding grupo ka? Oo, kasi baliktad ang flag mo Baliktad na dito, nakadikit dyan. Baliktad yung flag mo Kagustuhan mo yun o hindi? Kung sa na yan, kung nandun na, pero nung una, no choice ka, estudyante ka Pero ang sabi ni Colonel Hunasan nung araw, tayo ay pupunta ng Malacanang at ating ipaglaban ng ating sweldo. Iyon ang sabi niya. Ano pang alangan naman na, sir, hindi ako pwedeng sasama. Kasi yung first time nakudeta na maraming namatay yung 86 naman, revolusyon naman yan Yung 87, yun na talagang sa madalit sabi niyan, makita mo yung kasamahan mo, si CEO natamaan sa ulo. Si Captain Lina nung araw, may tama yan dito nadaplisan ng niyan, may tama. Nagalit ngayon yan. Yun na yung sinabuyan na ngayon ng gasolina. Doon na nasunog. Ang GHQ building. Dito sa baba yan sa J3 dito sa baba ng J3 nagkumpisa yan nandun kami nakapisto nung panahon na yan. Makita mo yung tao doon na putol lang pa, patay. Parehas ng dalo kayo, naka-uniforme. Hindi mo alam kung sinong kalaban mo. Kasi ang number 1 na kalaban namin noong panahon na yan, yung nasa taas ng admin building, silang tumira sa amin Pero yung nasa ground floor, ground area,
kasama mo. Pero di mo alam kung kasama mo hindi. Yawan ang number one, ang unang tumira sa iyo, ang palatandaan mo na lang kung sinong babaril sa iyo, yun ang kalaban mo. Ganun ba? Oo. Hindi mo alam kung halimbawa ikaw nasa kabila, di natin alam kung government troops ka o hindi. Kasi pares kayo. Pares kayo sundalo. Kagaya yan si Major Pal, galing din regiment yan nung araw. Kaya lang nung nagsisigawan na sumigaw si Kakal, sabi niya, Ador, mali ang pinasukan mo. Meron na yung pagmumura. Di sabi naman nung isa ni Sir Ador, di nagmura din. Di ganon, palitan. Puputang di hindi kaya at marami nang patay sa amin May mga wounded na. Dito sa may likod, sa harapan. Pero hindi mo alam na may patay na kayo. Sakala ang nagkaalaman ng patay nung gabi na. Nung medyo tumahimik na. Kasi nung pag-withdraw namin ng DND niyan, tinira pa kami ni Major Kakal Siya ang tumira sa amin Kasi pag-withdraw namin sa gilid ng J3, papunta ng pagtawid namin sa open terrain dito sa kalsada ng tapat ng ISAP. Kasi ang ISAP, hindi naman tumitira yan. Nanonood lang sa inyo. Hindi nyo rin tinitira? Hindi rin. Hindi rin sila. Basta kung sino yung grupo na tumira sa iyo, yun ang kalaban mo. Ganun ang ano niyan. Kung naman nakadrop ka, hindi mo naman kita yung baliktad na plug sa dibdib mo. O, di ba? Wala, hindi mo alam na kalaban mo yan. Pare-pares kayo na kayo uniforme. Pagka nagkaputukan at tinira ka, kalaban mo. Pero kung hindi ka tirahin, kakampi mo. Ganun ang nangyari. Pag withdraw namin, tinira ulit kami. Yun ang focus namin, yung GHQ building. Pero ang kalaban mo, yung tura-tura. Silang tumitira sa iyo Aeroplano? Oo, tsaka B-150. Yun ang tirahin mo, yun ang kalaban ninyo Yun ang government troops. Pero kung hindi ka titirahin, okay lang. Pero pagka tinira ka, yun ang kalaban mo. Sa madalit sabi, PRP sa DND, nandun na yan. Yung ganito, doon kayo sa 12th floor, doon kayo sa rooftop, kayong bantay, dito kayo. Pagdating ng kinumagahan, yung mga baril ninyo, itabi nyo dito. Ilagay nyo dito, ipunin lahat. 29 na yun 29 na ng kinumagahan. August 29 na yun? Oo. Kinumagahan na. Kasi doon na kami nag-PRP sa DND. Pagdating ngayon doon, kami naman na, sige, nag-declared yung isang opisyal, PRP tayo. Kanya-kanya na tayo. Kung sa yan, bahala ka ng mo na yan. Link up, regiment, PRP. Yun ang sabi. Ito ngayon, papasok na si Biason at saka si Tabaco. Si General Ramos. Sino presidente nun? Si Cory. Pagdating ngayon sa yan, yung nag-declare na kanya-kanya, binalikan namin yung mga gamit namin sa 10-wheeler, nandun yung mga gamit namin, nandun yung mga gamit. Kung kanino man bagpak yung nahanap mo at nakakuha ka ng civilian na damit, yun ang isusuot mo. Bakit mo isusuot yung civilian? Iko-iko na tayo Takas na kayo? Oo, iko-iko na. Nag-declare na. So, yun, Master, ano yung kuwan? Nung kanya-kanya ng iwan ng mga gamit. Nung dumating na si Sabi niya, PRP. Sino nag-instruction? Si isang opisyal din. Ang sabi is? Sa PRP tayo. PRP, magkita-kita na lang tayo sa regiment. Yun ang sabi. Ngayon, yung iba, yung mabilis na kumilos na nakaalis, kami naman, sabi niya, sige, kanya-kanya na. Takbo kami doon sa mga sasakyan na nandun yung mga gamit namin. Kung mabuksan mo si bag na kung kaninong duffel bag yun at hindi jungle pack, hindi mo na alam kung nasaan yung bag mo Yung bagpack mo Jungle pack mo, hindi mo alam kung nasaan. Pag nabuksan mo yung isang gamit, basta tanda mo, nandun yung gamit mo. Pagka nakita mo yung gamit na may civilian siya, kunin mo. Doon ka na pang iko-iko na yan. Ang nangyari ngayong nakuha ko noon, maliit na butak. Tapos, nakakuha ako ng rubber shoes, yun ang suot ko. Tapos, baril wala nandun na sa GHQ yan, sa DND building. Nag-eko-eko kayo, August 29. 29 na? August 29, kinabukasan. Umaga.
Umaga, mga alas 8, alas 9 na yan. Kasi nasabayan pa namin, kaya kami nakatakas. E di, sige, e di nasalubong ko yung isang classmate. Tayo na, mate. Hindi, mate, eh, kasi ano eh, sabi, may formation daw eh. E di nasalubong nga namin ito yung team ni, ano, ni General Ramos at saka ni General Biason sa gate. E di, ang kasabay namin na palabas dito sa may hospital sa gate 1, yung pedestrian gate doon, di lumabas kami. Paglabas yan, oh bilis, bilis, at parating na si General. Ay di, hawak namin yung bayong nung civilian. Kasi mag-ama yun, mamamalingke. General. Eh yung si, General Ramos, si Fidel, si Tabaco, at saka si Biason. Siya yung chief of staff na. Hindi pa. Parang chief PNP pa ata yan, chief PC pa yan. Ito kaya pumasok si Biason na na nagiging chief of staff yan ng panahon na yan eh. Yun na yung time na nag-iko-iko na tayo. Oo, di iko-iko kami, edi ang ginawa namin yan, edi na yung itong dalawa kong kabady na nag-iko-iko, walang kakilala sa Maynila. Di kami, doon sa pinsang ko naman sa Maynila, sa may Sampaloc. Malapit din sa Malacanang, doon kami nag-iko-iko. Nakadalawa, 3 araw kami doon. Tapos, Nagpalamig. Nagpalamig muna. Kinabukasan din ng hiram. Kasi ang pera lang namin nung araw, 5 peso, 10 peso. Yun lang ang pera mo. Eh magkano pamasahe sa nung 125 ata sa sa bus. Eh di, pagka minsan hawak mo yung ticket, na lumang ticket, yun ang parang ginaganyan-ganyan mo lang na pinapakita na may ticket ka. Di wala na. Eh di, ibibigay mo piso sa lapi, ang pamasahe ay 125, hindi ka na siningil. Di nagpakilala na lang na galing kami sa loob, sa Cudeta. Nakarating kami sa madalit sabi, nakarating kami sa ng Sampaloc, 2 to 3 days. Yun na, balik kami sa regiment. E di salubong ng taga dito. Sila Master Kutaran, yan sila ang mga sumalubong sa amin, yung team niya eh. Tapos dinala kami kay General Blando. In-interview na sino yung nakita mong na naging kalaban ninyo. E di, sir, si ganito sir. Sino yung kasama mong nakita mong patay? Sino yung nakita mong wounded? Sir, ganito sir, marami yung class namin. Yung class namin na yung nagbaliktad ng plug ay on the spot. Kaya yung isa tinamaan ng Hikruske, baliktad ang tiyan. Kung saan na yan, yung Hikruske sir ang tumira sa amin. Yan mga puro airstrike ang tumira sa amin. Pero sa tropa, kagaya yung taga-long lines na dumaan na hindi man kasama sa Cudeta, na neutral siya, tinira yung nasa taas, edi sa madalit sabi, patay. Yung isa, wounded. Edi, pero itong taga-isap nung araw, hindi yan nakilos, hindi nagpaputok. Neutral sila, nakatingin lang. Pero nung time na yun, Master, hindi ka kinakabahan? Wala kang yung sasabihin mong ninervous ka, wala. Na mamatay na kayo doon? Wala sa isip na yun. Basta laban lang. Ang isip nyo is manalo kayo? Oo. Yun ang nasa isipan namin noon. 3 weeks na yan. Si Gringo, kasi nakamotor yan eh. Star na yung kanyang yung kanyang uniforme. Kaya nakamotor, ikot-ikot yan. Nung panahon na yan. Kasi nag-iikot tinitingnan ng area. O di, withdraw. Di pagka-withdraw, di lipat sa Bonifacio. O sige. Wala kaming gamit eh. Wala kaming kagamit-gamit. Di, punta kami ng magsaysay. Pero Master, hindi kayo nagsisi nung after na? Hindi, wala. Nagsisi na bakit kayo? Wala. Eh di bulong-bulungan na niyan, meron ibinigay na budget para sa inyo, nakatikim ba kayo? Eh wala. Wala naman talaga. Ayan, sabi ng mga di tanong mo yung mga sarhento, yung mga tag-NCO na wala mga ibinigay sa amin. Titanong namin si First Sergeant, wala din daw. Jadi kung saan yan, kagustuhan na sumamat, nandyan na eh. Ito na ngayon noong, edi pagkakuha namin ng gamit namin sa Magsaysay, doon na, edi siyempre yung ibang class doon, watak-watak na ang gamit, ransak lahat ng gamit namin. Pero kahit ganun pa man ang nangyari nung time na yun, Master, hindi kayo pinag-initan o i-discharge man lang? Wala. Ang nagkakaso sa amin ay yung sarhento. Sarhento pataas, corporal pataas. Anong rango mo na tayo? PFC. Private pa noon at wala pa kaming order ng PFC. Pero PFC na. Kaya lang private ang So, ang lahat ng nakasuhan doon,
Yung corporal pataas. Ang kayo na Wala. junior, Wala kaming kaso na ano niyan. Di ang ginawa na sa amin noon, yung fifth company ng mga survive dyan ng fifth company. Survive ng fifth company. survive ng kudita. Survive ng kudeta, inipol ulit. Dinala ulit kami sa Batangas. Nandun pala si Gringo nagtatago. Doon sa rest house ni Enrile. Di kami ulit ang ano doon. Ang ginawa sa amin. Nakapagsilbi. Doon sa naka-join kami sa PC company nung araw. Na kung saan dyan yung halimbawa detachment nila, merong augment na isang team, doon sa isang kabila, augment, operation. Tama-tama naman nung panahon na yan na itong sa area ng Batangas, meron yung pinasok na nung kudeta, na-encounter namin, na-recover namin yung ibang gamit. At yun, nakailang buwan kami doon sa Batangas. Tapos balik na naman sa Bonifacio. Meron na naman yung ibang team naman, dinala sa Palace in the Sky, escort naman doon. Tapos nung nabuo na, nakalabas na lahat yung tropa na barko, yung LST 500 sa 512 nung naipon, balik ulit kami ng Magsaysay. Wala na kayong gamit eh. Kasi naransak lahat ng gamit ninyo. Sir, di produce ulit ng bandoler, produce ulit ng gamit. Kasi wala na kayong gamit eh. Produce ng jungle pack. Test mission na. Yun na, test mission kami sa sa area na ng Ilocos. Yan ang mga pangyayari na sa 30 years sa enkwentro na hindi ko makalimutan. Ayun namang mga encounter nung panahon na na yan kung saan isang putok. Parang bulabog lang baga na yan. Marami yung mga enkwentro na naranasan natin. So, ano talaga, Master? Naging part ka rin pala ng kudita. Oo. Pinakaunang ko. Yung kudeta ng 87. Kasi nung revolution naman, napasama naman ako sa government troops. Nasa naman kami noon, nasa Quezon City naman. Kasi yung commander namin noon ay government troops yung niya. Siyempre, pag junior ka kasi. Sunod-sunod ka lang. Kung ano yung advice sa'yo, ito, ganyan. Pag sinabing formation, tayo na, ganito. Wala kang choice talaga na Pero hindi kami nagsisi na nandun nung panahon na yan. Ito na nung 1989 kudeta na yan, doon na. Marami ng na ayaw ng sumama. Senior ka na yan. Medyo may may lungpay ka na eh. Medyo nakakaintindi ka ng mga ganun na na dapat Kaya lang yung iba, yung iba na kasama sa amin kasi kalahati yung napasama ulit nung 89, kalahati yung hindi, yung kasama naman ulit doon, nag-schooling ng mortar gunner hanggang sniping, hanggang yun din ang ginamit sa kudeta. Kaya lang may dala ng pang-iko-iko na niyan. Pero nung nyo, Master, noong time na nakasali ka as sundalong baguhan noon sa kudita, yung pinaglalaban nyo ba noon, naramdaman mo na nanalo kayo? Panalo. Kasi sa ngayon, pinakikinabangan na natin yung yung ating pinaglaban ng panahon na yan kung hindi man tayo nagkaganon nung araw niyan, wala ring increase. Doon nagsimula yung increase na yan Yun ang umpisa. Nung katapos ng kudeta na yan, sunod-sunod na yung increase natin. Hindi naman increase na malakihan kung saan dahan-dahan na yan na nabago ang sistema ng sweldo natin nung panahon na yan. Kung may mensahe ka, Master, sa mga kabataan ngayon, anong mensahe? Sana sa ngayon, kung ikaw ay gagamitin pagdating sa mga kudeta, isipin mong maigi kung tama o mali yung ipinaglalaban ng sasamahan mong tropa. Pagka medyo alanganin, pwede ka namang huwag sumama. Kasi sa amin nung panahon na yan, kami mga bagong private, kung sano, kung ano yung command, sumunod lang. Pero sa ngayon, kung sa tingin mo ay mali ang pupuntahan, huwag ka nang sumama. Yan lang, mga buddy.
Sa mga kabataan na gustong maglingkod sa bayan. Itong mga kabataan na gustong maglingkod, ito ay maganda na para makatulong sa ating bansa, O gustong pumasok. na gustong pumasok mag-serbisyo. Ito ay welcome kayo. Welcome. Pwede sa Ranger para hindi ka pagdating sa gera, hindi ka mapurnada, lamang ka dyan.